Meron akong closing remarks na gustong itanong. Approximately, how many members ng Eagles around the world? What would you say regarding the topic when we talk about diploma o diskarte? Medyo controversial. Gulat ka, no? Saan ito actually pumapaloob? Dito sa Middle East, meron tayo rito sa UAE, meron tayo sa Oman, meron tayo sa Saudi, meron tayo sa Canada, meron sa US, meron sa Japan, meron sa Europe. In short, napakarami nating mga member worldwide. Dok, pakalita mo ingay. Dok, pakalita mo ingay. Weaponize your curiosity with extraordinary belief. Umerpus Project. Hello, welcome nga pala sa isa na namang episode ng Umerpus Project. And this time around, meron tayong special guest, nire-respeto at honorable pagdating sa kanyang grupo. Ito ay tinatawag the Fraternal Order, the Philippine Eagle. Maraming salamat sa pag-invite and syempre magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala si Kuya Jem ng United Arab Emirates Executive Eagles Club under National Capital Region 10. Ayun, patuloy lang kami tumutulong sa mga kapwa nating Pilipino na nandito rin. At ganoon na rin sa atin sa Pilipinas. Ayun, maraming salamat ulit. Bago ang lahat, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa masugid natin, syempre, mga taga-subaybay. Bago ang lahat, bigyan natin ng isang baksak si Sir. Of course! Yun. May tanong ko lang, Sir, pwede mo ba kaming bigyan or i-lead dun sa mga kasaysayan ng buhay mo nung dumating ka dito sa UAE? Or bago ka pa man dumating dito sa UAE? Pwede. Dumating ako rito 2013. Yun talaga yung unang bagsak ko rito sa UAE. In-invite lang ako ng kaibigan ko sa Pilipinas. Sabi niya maganda sa Dubai, maganda sa UAE. Lahat mabibili mo, lahat makukuha mo pag nagtrabaho ka. So ako, punta ako rito. Ang meron lang ako, lakas ng loob. First time ko lumabas ng Pilipinas. Pagdating ko rito, mga ilang months, umuwi naman yung kaibigan ko, nag-for good. So naiwan ako mag-isa rito. Yun yung para magpatuloy dito. Kasi pagdating ko rito, hindi ka na pwede umuwi. Yung mentality ng Pilipino sa atin, pag umabroad dyan, kailangan tuloy-tuloy na. Iba yung tingin nila sa atin. So parang sa akin naman, nakakayang umuwi. Nakakayang, na lang, no? Oo, kaya na. Nandito na rin ako, panindigan ko na. So laban na. So tuloy-tuloy lang ako rito. Awa ng Diyos. Yun, dumare-diretso naman. Gumanda naman yung career natin. Naikot ko naman yung buong Emirates, yung 7 nating Emirates. Mas pinili ko mag-stay rito sa Abu Dhabi. Yung istorya pala ni Sir, hindi nalalayo sa istorya ng karamihan. Mga Mismo. kababayan natin dito sa UAE. Mismo. Since we are talking about self-story, na kung ano yung mga pangsariling dinanas mo na mismo na experience dito sa UAE. Pwede mo ba kaming bigyan at least yung mga viewer natin para magkaroon tayo ng very inspirational message na magmula sa'yo dahil sa mga pagkakataon na to, iba yung kinasasadlakan mo. Compare doon sa ibang sitwasyon ng mga nakakasama natin, especially sa grupo. Pwede mo ba kaming bigyan ng isang mensahe kung ano yung mga pinagdaanan mo na medyo may kalungkutan, worst experience ng struggle mo dito sa UAE? Pinaka-worst ko nun parang 6 months pa lang ako dito sa Dubai nun, sa Business Bay. Hindi ko makakalimutan yung area na yan. Yung malaking parking lot sa likod. Diyan yung building ko Business Bay. Galing akong work, bago lang ako sa work ko nun. Pero wala pang visa. So naka-tourist visa pa rin ako nun. And then pag uwi ko sa building, binaladiya yung building namin. Clinose yung buong building namin, hindi yung flat lang yung buong building. So ilang flat yun na sinara. So pag uwi ko, syempre pagod tayo, galing trabaho, may pinapatunayan pa tayo sa kumpanya. So syempre iba yung sipag natin nun. So pag uwi ko, ayun, nagkakagulo. Tapos hindi ko magamit yung elevator, hindi ako makaakyat sa taas. So akyat ako ng hagdanan kasi hindi ko magana yung lift kasi lahat pababa. Tapos parang yung mga kasama namin sa bahay. So kung wala kang dalang gamit, wala kang yung utilities mo, wala. Anong mangyayari sa'yo? So, wala ka ring higaan. So, parang kailangan ko, anong mabuhat ko, mailabas ko na, parang ganun. Kaso nga lang, pagdating naman doon, okay, nakuha ko na yung mga dapat kong kailangan. Problema mo naman, paano ka bababa? Nasa 3rd floor kami. Barado rin yung kahit yung hagdanan, barado rin kasi dami rin tao. Yung elevator, di rin gumagana kasi dami rin gumagamit. So, yun yung mga moment na talagang kailangan i-cherish mo ginto yung mga ganong pagkakataon kasi pagdating ng panahon,
yun yung mga pagkakataon na pwede mong gawing motivation na dahil na-experience mo yung ibang klase ng struggle o hirap na pwede mong paghugutan pagdating ng araw na possibility to make yourself more stronger dahil meron kang big why kung bakit kailangan mong gumising sa umaga. By the way, para sa lahat nga pala ng mga viewers natin ngayon, let me just inform you na ina-acknowledge natin ang presensya ng dalawa pa nating mga mahal na kaibigan. Unang-una sa lahat, member or under sa pangangasiwa ni Presidente. Pangalawa, para nga pala sa kaalaman ng ating mga viewers ngayon, kung merong mga nangangailangan sa atin, meron tayong professional na nagde-dreadlock. Nandito ngayon sa Abu Dhabi at nagseservisyo para sa atin. So ganun siyang ka-professional na kahit na napakalayong lugar, mapupuntahan na tayo. Best friend yan. Dinadayo talaga tayo. So paano yan? The number will be flashing out in the screen. Check out bago na, syempre, bigyan natin ng isang bagsak. Naman! Sir, mabalik tayo sa napag-usapan. Since kanina kasi, medyo nag-jump tayo tungkol na dun sa trabaho mo. Then, after 6 months, gusto ko lang i-dig in. Kasi kaya ng ibang kwento ng mga kababayan natin dito sa UAE. Paano ka ba maghanap ng trabaho? Yun ang mahirap eh. Parang dumating ako nung summer eh. Napakainit. So, mag-a-apply ka, mainit. Tapos sa Dubai, left-right lang ang pupuntahan mo eh. Kasi yung metro, pag ganun lang eh. Pahaba yung Dubai eh. So, ang hirap nun. Pero inabutan ako ng ng end ng visa ko. So, kailangan mo lumabas ng bansa. Pupunta ka ng Iran, sa Kish. Doon talaga. mas nakakaano pa kasi sabi nung kasama ko, sabi nila wag ka raw pupunta doon sa isang hotel doon. Pero dahil nga sabi ko, okay, binigyan mo ako ng idea. Dahil doon ako pupunta. Paminsan nga naman sa atin kung ano yung bawal, yun naman sa atin. Yun naman sa atin. Subukan mo talaga. No? Among us, kung sino yung mga naka-experience na magpunta sa Kish Island. Kish Island. This Island. time around is totally black. Wala na. Para sa mga viewers nga pala natin, sa mga mahal natin tumututok at hindi nagsasawang sumuporta sa Omerpos Project sa ating channel. Maraming salamat. And once again, para sa lahat ng mga naka-experience ng Kish Island, please comment down below. I-share nyo naman sa amin kung ano yung mga na-experience nyo. At lahat naman yan binabasa at talagang tinutugunan natin. What kind of experience do you have in Kish Island? Pag unang exit ko, lahat ng Pilipino nakalabas ng airport, parang sabi ko, parang malas talaga siguro ako na nung time na yun. Kasi nung exit ko, lahat ng Pilipino nakalabas na sa airport. Ako hindi pa ako pinapalabas ng immigration. Yung katabi ko pala, may bit-bit pala siyang alcohol na hindi allowed sa airport. So, kala nung mga officer dun sa Iran, kasama ako. So, dalawa kami na-hold kasi dalawa kami magkatabi sa aeroplano. Hindi na natin patatagalin. Ibabato na ulit natin yung tanong kay Sir. Ano yung ginawa mong path for progress? Simple lang eh. Don't stop. Tuloy-tuloy lang. Trabahuhin mo. Consistency. Consistent kung ano yung goal mo eh. Nag-umpisa ako sa goal na achievable eh. Unang-una sabi ko, first goal ko, kailangan makahanap muna ako ng visa. Nung nakuha ko na yon, next goal, okay, kailangan after ng 1 year to 2 years dito, apply na ako sa iba kasi kailangan yung sahod ko medyo tumaas naman na. Tama. Chill ka lang muna, di ba? Step by step. Consistent. Magkano talent pinito? By the way, para sa lahat ng mga kapatid, para sa lahat ng mga kuya, ladies and gentlemen, walang iba kung hindi yan nagtataglay at nangangasiwa ng the Fraternal Order of Eagles. Ako nga pala si Kuya Jeff, kami ang one of the club dito sa UAE na under the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporation. Isa kami sa mga NGO, tumutulong din sa Pilipinas at the same time pag may mga calamity at ganoon na rin dito sa mga kapwa natin yung OFW, especially yung may mga problema sa hospital bills, ginuuna namin. Ito, season natin ng Ramadan, namimigay tayo ng mga food pack, iftar. Namigay kami sa mosque ng water. Sa organisasyon kasi na to, meron kami sinusundan na Eagle Calendar. Nandun na which month kung ano dapat yung mga community service nyo. Meron naman tayong Philippine bodies na mga kuya rin
Tapos magko-contribute kami para kasama kami doon sa community service. Kakatapos lang din nun, mangrove tree planting naman. Hindi lang siya basta samahan, brotherhood organization, pero napaka-well-organized sila. And ang pinakamaganda ron, nakafocus sila sa pagtulong sa mga kapwa natin. Ilang taon na to? The Fraternal Orders of Eagles, Philippine Eagles, it was started 1979, no? Nung pandemic, dun siya na pinagkatiwalaan ng government para mag-step up para sa mga, especially right now, may tinatawag kaming Triple D, which is sinuportahan din siya ng government. Meron na kami mga ambulance, basic life support, and nagkakandak kami. Meron tayo sa Saudi, Oman, tapos dito nga sa UAE, nagtayo na rin kami ng Triple D namin tinatawag, disaster response. Patuloy naming inaano yung mga advocacy, paano pa namin siya mas mapalaki. Hopefully this year, matarget namin yung fire truck na gusto namin maiproduce. So what will be the main goal kung i-elaborate natin of the Eagle? Para sa amin, gusto namin tanggalin yung tinatawag na crab mentality sa mga Pilipino, no? Yung tayo nag-iila pababa. Ang goal namin, hatakan tayo pataas. Tapos maging equal tayo lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Dito sa samahan, pantay-pantay. Kahit anong title mo sa labas, hindi mo pwedeng dalhin sa loob ng organisasyon. So you mean to say there's no discrimination? Wala. Walang tinitingnan kundi pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Before ako nag-join sa Eagles, ang unang tanong ko kay Kuya Pres, pwede ba ako yan? Kasi from gangster to this kind of organization, open hand sila. Karamihan sa ating mga Pilipino dito is pare-pareho ng mindset. Kagaya ni Sir, pantay-pantay. Yes. At the same time, ilhan tayo pataas. Isipin mo na lang yung magiging progress natin. Since nabanggit naman natin na may isang kinapapalooban o kinabibilangan si Sir na samahan or organisasyon dito sa UAE, maaari bang ipakilala na natin ang mga membro natin, Sir? Since nandito na rin sila, acknowledge natin sila. Ayun, si Kuya Raymond, ang aming isa sa member, and si Kuya Jaime and Kuya Nico. By the way, meron akong closing remarks na gustong itanong. Approximately, how many members ng Eagles around the world? Nasa 21 million sa pagkakaalam ko. Buong mundo yun Lahat yun gumagalaw. Saan ito actually pumapaloob? Dito sa Middle East, meron tayo rito sa UAE, meron tayo sa Oman, meron tayo sa Saudi, meron tayo sa Canada, meron sa US, meron sa Japan, meron sa Europe. In short, napakarami nating mga members Worldwide. sa iba't ibang bahagi ng mundo. When we're talking about Fraternal Order ng Eagles. Pres, tatanungin namin. Walang tama at walang mali. You are actually entitled to that. Yeah, gusto naming marinig lang kung ano ba yung opinion mo based sa pinagdaanan. Diskarte o diploma? Medyo, medyo controversial Gulat ka, no? question na yan, Pero diskarte o diploma, maganda sana kung ibigay both, di ba? Pero hindi, minsan talaga may pagkakataon na kailangan isa lang. So, yung pagkakataon na ibinigay sa akin, pinili ko yung diskarte. Kasi yun yung kailangan kong gawin, Kasi naghahabol ako ng time. Kasi yung susunod sa akin, magka-college na. Kailangan kong gumawa ng paraan para trabahuhin siya. Ginawa ko ng diskarte, pero it doesn't mean na umistop na ako doon, After kong nakuha yung diskarte, naging stable na, syempre kinuha natin yung diploma. So, tinapos natin yung unang requirements, nagtapos tayo ng bachelor degree, ngayon nasa masteral tayo, and then we are going to PhD. Kailangan tapusin natin siya. So, yun. Doon ko siya trinabaho. Baklaseng, sambagsak! Napakaganda ng pagkakabuelta mo. Viral na viral ngayon. Talagang numero uno o primera klase na pinag-uusapan ngayon sa social media. Yung iyong opinion, nilahad mo rito ng walang takot. So, hindi na natin papalampasin since naandito na rin lamang ang grupo. Kailangan madinig din natin yung kanilang mungkahe pagdating sa gantong usapin. Unahin na natin kay Sir Raymond. Yes, sir. What would you say regarding the topic when we talk about diploma o diskarte? College, undergraduate ako. For me, tama nga naman na dumiskarte ka muna. When the time is right, karoon ka na ng enough money na kaya mong pag-aralin sa sarili mo, doon na. Kasi ang mga magulang natin tumatanda yan Hindi tayo habang buhay na malakas. Yung angas natin, lilipas. Diskarte muna. That's for me, Congratulations. May pinag-uugutan. Makapagpagdamdamin. Dahil dyan, bigyan na isang bagsak.
Kuya Nico, since ikaw na yung unahin natin, matanong ko lang ulit, para sa opinion mo, diskarte ba o diploma? Para sa opinion ko, mas importante pa rin may diskarte tayo sa buhay natin. Bago tayo magkaroon ng diploma, kailangan natin pursigihin ng buhay natin para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Diyan napapasok ang diploma natin. Despite of all those answers na nakikita natin actually sa social media right now, meron pa rin tayo talagang kanya-kanyang mga opinion pagdating dito. Sabi ko nga walang tama, walang mali. At syempre, patatagalin pa ba natin si Sir Jaime? Regarding sa akin doon sa question na yun, inuna ko yung diskarte. Bakit? Nandun ako sa sitwasyon na nakikita ko yung hirap ng parents ko. So ayaw ko silang makita na maghirap pa lalo na marami kaming magkakapatid. So I prefer na magtrabaho pagkatapos ng high school ko. Same time, nagtatrabaho ako, nag-aaral din ako ng vocational course. Ganun ko ginawa yung sistema ng buhay ko hanggang dumating ako dito. Still nag-aaral pa rin ako ng vocational course. The best answer actually. So based sa mga opinion nila, nakita ko talaga napakalaga ng edukasyon. Kasi pinili nila yung diskarte, at the same time, may pursue nila yung edukasyon. Yun. At the end. Saka walang magandang regalo sa magulang kundi diploma. Pansin ko yan Nung pera yung binigay ko sa parents ko, masaya lang nakangiti lang, masaya. Pero nung diploma yung inabot ko sa parents ko, may luha. Achievement. May luha yung saya di ba? Totoo. Para sa lahat nga pala ng mga viewers natin ngayong gabi, maraming salamat sa pagtutok at umabot ka in this very moment. Walang iba kami actually na i-deliver o gustong iparating para sa inyo kung hindi na tayo makapagbigay ng mga impormasyon. Actually, nag-guest ng iba't ibang klaseng individual dito sa ating channel at platform para makapaghatid sa inyo ng mga inspirational message, story na mga na-experience nila based on first-hand experience na para magbigay sa atin ng right path o blueprint na pwede natin pagkuhanan na pattern ng isa sa katagumpay ng ating self-development in life. Maraming salamat. Once again, kami po ang Umerpus Project. See you guys next time! Woo! Weaponize your curiosity with extraordinary belief. Umerpus Project.